Kabi-kabilang suspension order ang inilabas ng Land Transportation Office sa lisensya ng mga driver at operator ng bus na sangkot sa mga trahedya sa kalsada. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer. Ipinagutos ng Department of Transportation o DOTR Secretary Vince Dizon ang perpetual revocation o habang buhay na pagkansela ng lisensya ng driver ng van na sangkot sa road crash sa Central Luzon Link Expressway kung saan nasawi ang 5 individual at nasugatan ang 8 iba pa. Ang hakbang na ito ay linsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na papanagutin ang mga irresponsableng driver at tiyakin ang kaligtasan ng mga commuter at lahat ng gumagamit ng kalsada. Batay sa show cause order na inilabas ng Land Transportation Office o LTO, pansamantalang sinuspinde ng 70 araw ang lisensya ng driver habang isinasagawa ang investigasyon. Ipinatawag na rin ang may-ari ng van upang magpaliwanag ukol sa insidente. Lumabas sa inisyal na investigasyon na nagpositibo sa illegal na droga ang driver matapos isailalim sa drug test ng PNP Tarlac Provincial Office. Sinuspende ng 30 araw operasyon ng isang bus ng Solid North na bumabiyahe sa rutang Cabanatuan Baguio matapos maaksidente sa Nueva Ecija kung saan 2 ang nasawi. Ang lisensya ng driver ay sinuspende na rin ng 70 araw. Sinuspende rin ng 70 araw lisensya ng driver ng isang oil tanker na umararo sa 4 na sasakyan sa Mabini Bridge sa Pandacan, Manila, kung saan 3 individual ang nasugatan. Ayon sa pahinante, nawalan umano ng preno ang sasakyan. Suspendido ng 70 araw ang lisensya ng isang motorcycle rider na nag-viral na sumasayaw ng boat dance challenge habang nakatayo sa kanyang motor sa gitna ng kalsada. Sinuspende rin ng 70 araw lisensya ng driver ng pickup truck na nakuhanan sa isang viral video matapos mag-counterflow sa Malolos, Bulacan. Pinagpapaliwanag ang naturang driver sa insidente. Posible siyang maharap sa mga kasong driving against traffic, obstruction of traffic, at improper person to operate a motor vehicle. Samantala, suspendido ng 70 araw ang lisensya ng isang driver na naaktuhang nagpapalit ng plaka habang nasa North Luzon Expressway o NLEX. Pinagpapaliwanag din ng rehistradong may-ari ng Hilux Tamaraw kung bakit hindi ito dapat patawan ng suspensyon o tuluyang kanselahin ang kanyang lisensya. Bukod sa preventive suspension, inilagay rin sa alarm status ng LTO ang naturang sasakyan. Patuloy na pinapaalalahanan ni Pangulong Marcos Jr. ang mga motorista na maging responsable sa daan at sumunod sa batas trapiko. Bernard Ferrer para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.